Blessed Friday mga kapatid. Manatili tayong malapit sa ating Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo ay tanggapin niya bilang mga anak niya, mga lingkod niya. Salamat sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakalapit. Sabi ng Panginoon na hindi na siya malayo sa atin. Amen? Sa James chapter 4 verse 8, binabanggit doon na basahin mo muna natin. James chapter Santiago po sa Tagalog yan. Na tayo ay lumapit sa Panginoon. James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis at kayong nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong mga puso. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you for reminding us na kayo po ay hindi malayo sa amin. Laging nandyan kayo para sa amin. You are always working in our life. Lagi kayong concerned sa amin. Nakikita ninyo yung aming mga pangangailangan. Nakikita rin ninyo, Panginoon, yung desire namin na makasunod sa inyong kalooban at makapaglingkod sa inyo. Hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay makalapit sa inyo at manatiling malapit sa inyo, Panginoon. Dahil wala nang gaganda pa sa isang buhay na kayo po ang aming kasama. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Awit muna tayo sa Panginoon. Draw me near. Father God, I've come into your presence. With all my heart, I've come to sing you praises. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Draw me near in your presence, O Lord. At piliin natin lagi mga kapatid na manatili na malapit tayo sa ating Panginoon. Dati ay hiwalay tayo sa Diyos dahil nga sa kasalanan, sin separate us from God. Ngunit may ginawa ang Panginoon dahil mahal ka niya. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen po ba mga kapatid? Puntahan natin yung Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Amen. Ephesians. Amen. Sige po. Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Merong magandang binabanggit dyan. Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Dati namuhay din tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman, at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Amen? Kahapon ay nabanggit na natin ito, yung dating buhay. Yung dating buhay natin ay magulong buhay, buhay na malayo sa Diyos, buhay na sumusuway sa Diyos. Pero mula noong tayo ay nakakilala sa Panginoon, the new has come and the new has gone. Yung buhay natin dati, wala na dapat yon. Tinatalikuran na natin. Amen. Oo, tayo ay nagkakasala pa rin bilang mga tao, no? Bilang mga namumuhay sa mundong ito, pero hindi na natin ginugustong magkasala. Amen po ba dyan? Nagsisikap na tayo na nag-aaral ng salita ng Panginoon upang yung puso at isipan natin ay mapuno na ng salita ng Panginoon. Para kapag dumating yung time na andyan yung temptation para tayo ay magkasala, ay meron na tayong pansalag. Meron na tayong kapangyarihan na labanan yung temptation na yan. At salamat sa Panginoon sa lahat ng mga platform na ginagamit niya para tayo ay lumago sa ating spiritual life. Amen po ba? So dati ay namuhay din tayong tulad nila. No? Anong tulad? Yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay ang naghahari sa kanila ay si Satanas. Kaya tayo naman na nakakakilala sa ating Panginoon, no? Nakikita rin natin yung sarili natin na tayo ay ganun din. Inabot lang din tayo ng Panginoon eh. Minahal lang din tayo ng Panginoon. No? Kaya tayo ay umabot din sa kanila. Kita nyo ito yung ginawa ng Panginoon. Verse 4. Ngunit napaka-maawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Amen po ba? Na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. We are saved by grace. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo.
Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Tapusin ko na lang po 9 and 10. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos sa pakikipag-isa kay Kristo. Binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalagana ng Diyos na gawin natin. Binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay para gumawa ng mabuti at mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Sino po yung dyan? Engineer. Kayo po ba ay engineer? o pangarap ninyo maging engineer? Yung mga engineer ay lumilikha sila ng isang machine for a certain purpose. Halimbawa, yung reaper ng palay o kaya mais. Ang purpose ng machine na yon mag-harvest. O mayroon din yung mga pananim, no? At iba pang mga machine. May purpose sila kung bakit sila nilikha. Tayo naman, nilikha tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti at masunod yung kalooban ng Panginoon. Meron naman si Satanas na kung saan ay hinihila niya naman tayo na gumawa ng masama. At kapag tayo gumagawa ng masama, napapalayo naman tayo sa piling ng Diyos. So the more na ikaw ay gumagawa ng hindi maganda o masama, ay lumalayo ka naman sa Diyos. Ngunit the more na nagsusumikap ka na ibigin ng Panginoon, na pag-aralan yung salita ng ating Panginoon, na tuwing linggo ay pumunta ka sa church para magsilbi sa ating Panginoon, para magpuri sa ating Panginoon. Ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, nakikinig sa mga sermon ng mga pastor. The more na ginagawa mo yon, ang Panginoon naman ay niyayakap ka niya at ipinupunta ka niya doon sa kanyang piling at nailalapit ka doon sa piling ng ating Panginoon. At kapag malapit ka na doon sa Diyos, huwag ka nang lumayo. Dahil yan na yung pinaka magandang buhay. Ang buhay na hahantong doon sa langit. Muli, sabi niya doon na tayo ay dati patay. No? Ibig sabihin kasi ng patay po is, hiwalay. Separate. Kapag tayo ay nagkakasala, ay nahihiwalay tayo sa Diyos. Amen po ba? Pero ang kagandahan niyan, tayong mga tumanggap o kung sino man ang tatanggap sa ating Panginoon ay meron na siyang bagong buhay. Nanumbalik na siya sa Diyos. Puntan nga natin yun. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21. Hallelujah. Good morning, Ate Shelo. Ate Aileen, good morning. Ate Berna, good morning sa inyo. Ate Shirley, Mamang Lani, good morning. Okay. Sa bawat isa, nandyan. Hindi ko makita yung pangalan niya. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21. Anong sinasabi dyan? 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 21. Ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. Ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Pansinin niyo po yon, nagpanumbalik sa atin. Bakit? Dahil nga po, dahil sa kasalanan ay naihiwalay tayo sa Diyos. Naalala niyo si Adan at si Eva? Nung nagsabi ang Panginoon, ito, Eva, Adan, lahat ng bunga ng punong kahoy dito, makakain nyo. Bukod lang dito sa isa, wag ninyong kakainin to ha. No? Ito namang tao nga, naging pasaway, kinain niya yung prutas na yon. Nalabag yung kautusan ng Diyos, pumasok yung kasalanan, at pinalayas doon sa Garden of Eden si Adan o ang tao, at mula noon ay nagkaroon na ng separation. Sin, yung pagsuway na yon, it separate man from God. No? Kaya kapag tayo ay sumusuway sa kalooban ng Panginoon, nalalayo tayo sa Diyos. Kapag tayo naman ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tayo naman ay nalalapit sa Kanya. Amen. Tuloy ko po.
Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos na nagpanumbalik sa atin sa Kaniya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ng mga tao sa Kaniya. At ito nga ang aming ibinabalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang Kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Kaya nga mga sugo kami ni Kristo at sa pamamagitan namin, nakikiusap ang Diyos sa inyo na manumbalik na kayo sa Kaniya. Kailanman hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid sa harap ng Diyos. Amen. Nirescue tayo ng Panginoon. Sa panahon na tayo ay malayo sa piling ng Diyos, dumating ang Panginoong Jesucristo, at ang sino mang tatanggap at maglilingkod sa Panginoong Jesucristo ay napapanumbalik siya sa Diyos. Amen. Manatiling malapit sa Diyos. Bakit po kaya ito yung mensahe ngayon ng Panginoon? Manatili, huwag kang lumayo. Laging lumapit sa ating Panginoon, laging hanapin natin yung kalooban ng Diyos. Kapag meron tayong mga ginagawa, meron tayong mga plano sa buhay, lagi natin tanungin ang Diyos, Lord, ito ba ay kagustuhan ninyo? Ito ba ang gagawin ko ay nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon? Matutuwa ba ang Diyos? No? Parang yung mga anak, kapag tayo ay nag-aaral ng mabuti at ang nagpapaaral sa atin, siyempre yung ating mga magulang o kung sino man yung guardian natin, natutuwa sila kasi sinusunod natin yung tama, ginagawa natin kung ano yung nararapat na gawin ng isang estudyante, ng isang pinapaaral ng magulang o kung sino mang guardian. No? Ang Panginoon ganun din po siya na kapag tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, bilang mga lingkod ng Panginoon ay gumagawa tayo ng mga mabubuting bagay, nagagalak rin ang Panginoon. Alam niyo yung mga kapwa ko dyan na magulang. Kapag kayo ay natutuwa sa inyong anak, no? Kahit na walang-wala kayo, minsan bumibili kayo ng mga bagay na pwedeng makakapagpasaya naman sa inyong mga anak. Amen po ba? Niririgaluhan ninyo yung inyong mga anak. Binibigyan nyo sila ng prizes. No, halimbawa, sige na, magsulat ka ng pangalan mo. Nagsulat ng pangalan yung bata. Pagkatapos na magsulat ng pangalan, sige, pwede ka nang manood sa cellphone. No, yung mga prizes minsan, madalas. Pwede ka nang kumain dyan. No, magbibigay ka ng prizes kasi gumawa siya ng magandang bagay. At ganun din tayo, ang Panginoon ay the more din na pinagpapala ka ng Diyos kapag siya ay natutuwa sa iyo. No? Hindi naman pinangako ng Panginoon na wala ng pagsubok, wala ng kahirapan kapag naglingkod ka sa Kanya. Meron pa rin mga pagsubok na yan, ngunit maasahan natin, in times of problems, in times of trials, kasama natin ang Diyos. Amen? Yung compass ay, yung merong north, south, west, east, no? Na sinusundan ng mga manlalakbay. Sinasabi niya doon kung saan sila pupunta. Pero hindi niya sinabi doon na kung ano yung mga pagdadaanan. Nadadaan sa ilog, dadaan sa bundok, dadaan siya sa magugubat hanggang sa makarating doon sa lugar na yon. No? Pero ang maganda yan, tayo yung manlalakbay at ang kasama natin ay ang ating Panginoong Diyos at siya din yung compass natin. Siya yung nagdadirect kung saan tayo pupunta. Amen. Manatiling malapit sa Diyos. Malalaman mo na lumalayo ka na sa Diyos kapag wala ka ng desire na manalangin. No? Tinatamad ka ng manalangin. Once a week ka na lang mag-pray. Once a week ka na lang magbasa ng Bible. Nako, lumalayo ka na sa Diyos. Kapag Sunday o kaya araw ng pagsamba ay dahil sa pagod ka, ay tinatamad ka na ring pumunta sa church. Wala ka ng effort na manood ng morning devotion. Wala ka ng effort na pumunta doon sa bahay-sambahan. No? At lagi ka nang nalulungkot. Yan yung mga
ah, mga parang signs na ikaw ay lumalayo na sa Diyos. Kapag ikaw naman ay nagdi-desire lagi na ito, morning devotion, nagising na, nag-alarm ka, 6:30, 6:30 na. Morning devotion na, no? Kapag ikaw ay nagdi-desire na magbasa ng salita ng, asa na ba yung Bible ko? Mabasa nga, no? Nanood ka sa YouTube, manood nga muna ako ng sermon dito sa YouTube. Nagdi-desire ka na mas lalong makilala ang Panginoon, dumami yung salita ng Diyos sa puso mo, makaawit ka ng mga Christian songs. Sino po dyan yung mga nanay na mga tatay, no? Mga kapatid, na kapag umaga ay nagpapatugtog na kayo ng music ng Christian songs. Amen? Kayong mga bata ay lumalaki na na may mga alam. Para kami nung mga bata kami, ayun dyan si Mamang Lani. May karaoke kami noon na umaga pa lang ay nagpapatugtog na ng mga Christian songs. Kaya ngayon, hindi ko pa nakakalimutan yung mga songs na yan. Pang-Ilocano Ni Jesus tisung bat amin nga rigrigat. Kaso may mga Tagalog tayong kasama dito. Mga Ilocano songs kayo, ano yung mga favorite songs ninyo na paggising nyo palang sa umaga, kuha yung cellphone, Spirit touch your church and hear the heart of man. Ano yung mga favorite ninyong song? Sige, kayo nang bahala dyan. Minsan may mga bagay talaga tayong ginagawa, playing Christian songs, listening to the sermons, reading the Word of God, praying sa ating Panginoon, no? May mga bagay-bagay tayong ginagawa para sa ganun ay hindi tayo malayo doon sa piling ng Panginoon. Lagi tayong malapit sa ating Panginoon. No, there are Christians na magchat-chat kay Pastor, please pray for me. Napakagandang bagay 'yon, no? Na nagpapanalangin tayo sa bawat isa. At hindi lang naman mga pastor ang pwedeng manalangin sa inyo po. Mga kapatiran, no, na mag-chat din kayo sa kanila. Sister, ipag-pray mo nga ako. Medyo may pinagdadaanan ako ngayon, no? Kapag ikaw din mapagsubok, may problema na pinagdadaanan, normal ka daw. Kasi yung mga walang problema ay nasa mental hospital na. So, kung wala ka pa sa mental hospital, normal ka pa. Amen po ba? Normal ka pa. Kaya salamat sa Panginoon. May mga pinagdadaanan tayong pagsubok. May mga problema tayong pinagdadaanan. Normal ka pa. Normal na tao ka. Dahil lahat ng tao na normal ay ganyan. Dumadaan sa ganyan. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi kanya iiwan. Amen. Hindi kanya pababayaan. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay kaya niyang, sabi nga yung tao daw nagmula sa alabok. So gumawa ang Diyos ng tao sa alabok, no? Yung babae naman mas matibay daw kasi ginawa siya mula sa ribs, solid, no? At yung mundo, salita lang ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. No? Magkaroon ng mga hayop, nagkaroon ng hayop. Likhain natin ang tao, nagkaroon ng tao, no? Ang Panginoon ay makapangyarihan. If God created the whole world, no? Yan pa kayong problema mo. Kaya na yan ng Lord. Bago dumating yung problema mo sa'yo, alam na ng Diyos yung solution. Amen. Bago pa niya binigay yung pagsubok sa'yo, alam na ng Diyos kung hanggang saan yung kakayanin mo na pagsubok. Hallelujah. Amen. Praises to the Lord. There is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too high. No? Wala Walang pagsubok na hindi natin kaya kapag kakasama natin ang Diyos. Amen. Kaya napakahalaga na kasama natin ang Diyos. Yan si Ate Aileen. Ako po, Pastor, umaga at gabi kahit nagluluto at naglilinis, nakikinig ng awit makalangit. Purihin ang Panginoon. Salamat sa ating Panginoon sa mga ginagawa ng Diyos na kung saan ay lumalago tayo sa ating spiritual na pamumuhay. Tulungan natin yung ating sarili na laging malapit tayo sa Diyos. Bakit po napakahalaga? Bakit napakahalaga na lagi tayong malapit sa Diyos? 1 Peter chapter 5 verse 8. Kita niyo to. Bakit napakahalaga? Kasi meron tayong kaaway. Ang Kristiyano merong kaaway Si Satanas yung kaaway natin, hindi yung kapwa natin. Kaya kung yung kapwa natin ay masama yung pag-uugali, inaaway tayo, sinisiraan tayo, no, hindi siya yan. Si Satanas yan. Pero huwag mo nang sabihin, oy Satanas! Huwag naman.
No, alam natin na nabasa natin kanina na ang isang trabaho ni Satanas talaga ay manira, no? Sirain yung mga relasyon ng mga magkakapatid. Kaya sa church minsan merong mga divisions na nangyayari dahil walang ibang goal yung si Satanas kundi sirain, i-divide yung church, no? Yung mga kapatiran ay pinag-aaway-away niya dahil yun nga yung goal niya, manggulo nga eh. Ang Diyos ay kaayusan, si Satanas naman ay kaguluhan. Ang Diyos ay liwanag, si Satanas naman ay dilim. Kaya ikaw, magdi-decide ka po kung saan ka susunod. Sa Diyos ba o sa kaaway? 1 Peter chapter 5 verse 8, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Bakit kailangan lagi tayong malapit sa Diyos? Kasi andyan yung kaaway. Tinetempt niya tayo, talagang hihilain niya tayo para gumawa ng hindi maganda at hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos naman ay hawak-hawak niya tayo, pinagpapalan niya tayo, ginagabayan niya tayo, iniligtas tayo ng Panginoon, no? Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Amen. Even though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Hallelujah. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot dahil kasama kita, Panginoon. Ano pa nga bang kakatakutan natin kung kasama natin ang Panginoon? Ang mahalaga dyan ay naniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan at merong kayang gawin. Kaya lagi tayong malapit sa Diyos kasi itong kaaway natin na ito na para siyang leon, naghahanap ng masisila, ng malalapa. At alam niyo yung leon, halimbawa maraming yung kawan. Alam niyo ang una niyang dadagitin, ang una niyang sasakmalin, yung nag-iisa. No? Kaya minsan kapag yung mga Kristiyano ay nagpo-post ng feeling alone, yan, pinupuntahan niya ni Satanas. At yun yung mga inilalayo niya sa piling ng Diyos. Yung mga akala mo wala ng pag-asa sa buhay dahil sa mga dami ng problema, pagsubok, iniisip na ng isang tao, nako, hindi ko na malalagpasan to, hindi ko nakakayanin to. Ngunit andyan yung Panginoon, laging nagpapaalala sa iyo, anak, binigyan kita ng pagsubok dahil alam kong kaya mo yan at magpapatatag sa iyo yan. No, para pag dumating yung si Satanas na aawayin ka o kaya hihilain ka, kapag andyan yung temptation ay andyan na, kaya-kaya mo ng paglabanan. Kaya tingnan niyo po yung mga dumanas ng mga mabibigat na pagsubok, ang titibay nila eh. Kapag mag-advise yung mga yan, talagang solid yung kanilang advices. Bakit? Kasi pinagdaanan nila yung mga pagsubok na yon. Ipinahintulot ng Diyos na sila ay dumaan sa mga pagsubok na ganon for a certain purpose. Una ay para mapalakas sila, pangalawa ay para lumago sila, at pangatlo ay maging inspirasyon sila sa mga ibang tao. Amen. Kayo po ba yon? Ilang mga pagsubok na ang inyong pinagdaanan, ilang mga problema na ang inyong napagtagumpayan, pero nananatili pa rin kayo na naglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo ng Panginoon ay merong kayang gawin. Hallelujah. Excuse po. Purihin ang Panginoon. Ano pa yung ginagawa ng kaaway? Sige nga, puntan nga natin. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Basahin ko lahat para ma-gets natin. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 hanggang 4. Dahil sa awa ng Diyos, pinili niya kami para ipahayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala sa mga tao. Kaya naman, hindi kami pinanghihinaan ng loob. Mga pastor dyan, mga nag-share ng salita ng Panginoon, huwag tayong panghinaan ng loob. Verse 2. Tinalikuran namin ang mga kahiyahiya at patagong gawain. Hindi kami nanlilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ang ipinapangaral namin. Alam ito ng Diyos at malinis ang aming konsensya sa harap ng tao. Amen. Bakit ako naka-live ngayon na nagsishare ng salita ng Panginoon? Alam ng Diyos yung desire ng puso ko. Oo, kapag tayo ay nagsishare ng salita ng Panginoon, kapag tayo ay gumagawa ng nakalulugod sa Panginoon, hindi lahat ng tao matutuwa.
No, hindi lahat ng tao ay mag-iisip sa iyo na tama yung ginagawa niya, maganda yung ginagawa niya para may mga buhay na mailapit sa Diyos. May mga tao rin na kaya niya lang ginagawa yan kasi ganito ganyan. No. Kaya lang siya nagpapakabuti dahil nakikita siya ni ganito. Wala na tayong magagawa doon kung ano yung sabihin ng tao sa inyo, kung ano yung makita ng mga tao sa inyo na negative things. Ang mahalaga ay alam ng Diyos yung desire ng puso mo na gusto mong maglingkod. Gusto mong mapapurihan ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Yun yung mahalaga. No? Huwag mo nang laging kinukonsider na baka anong sabihin ni kumare, baka ganito yung sabihin ng ibang tao. Hindi. Ang lagi mong i-consider ay kung ano yung kalooban ng Diyos. Ito ba ay makabubuti o kagustuhan ba ito ng Diyos? No, ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Ito ba ay mabuting bagay? Lagi natin i-consider yung kalooban lang ng Diyos. Amen? You cannot please everybody. Yung isang teacher na nagtuturo, meron siyang siguro 30 na estudyante sa loob ng classroom. When the teacher teaches, hindi lahat ng mga estudyante niya doon sa loob ng classroom na yon ay malulugod sa kanya, magugustuhan siya bilang teacher, magsusulat sila na, you are the best teacher of all teachers. Hindi. Meron pa rin mga bata doon, may mga estudyante pa rin doon na, ano ba naman si sir, nakakantok magturo. Meron pa rin. You cannot please everybody. Meron kang 10 kaibigan, hindi lahat yon ay kakampi mo. Meron pa rin kumokontra sa'yo. Meron ka mga 100 na kakilala, hindi lahat yon ay kakampi mo. May mga maninira pa rin sa'yo doon. Normal na yan. No, ngunit ang mahalaga dyan ay ang Panginoon na lulugod sa lahat po ng iyong ginagawa. Amen. Ang alam ng Diyos kasi, yung tao kasi nakikita lang nila yung panlabas nating ginagawa, pero ang Diyos alam niya yung desire ng puso natin. Kaya binabanggit dito ng mga lingkod ng Panginoon, alam ng Diyos na malinis ang aming konsensya sa harap ng mga tao. Verse 3. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Pansinin nyo to. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isip ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulig niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ang isang trabaho ni Satanas ay lapain yung mga pawala-wala, no? Naghahanap ng masisila at sila ay sakmalin para makuha niya sila. Ang pangalawang trabaho ni Satanas ay ito, no? Binubulag niya yung isip ng tao. Kaya kapag ka more on negative yung mga naiisip mo, ibig sabihin niyan ay binubulag ni Satanas yung iyong isip. At maganda niyan kapag may nagsesermon ay lagi mong naisip na yun palang ibig niyang sabihin, no? Kahit na minsan kami po ay may mga pagkakamali, ay iniisip mo na ito siguro yung ibig sabihin ni pastor, hindi niya lang nabigkas. Amen po ba? Bakit napakahalaga na lagi tayong malapit sa Panginoon dahil yung mundo natin ngayon napakagulo na. Marami ng mga temptation na kung saan ay maglalayo sa atin sa piling ng ating Panginoon. Pero napakagandang bagay na lagi tayong lumapit sa Panginoon. Basahin pa nga natin yung sige, last one na po ito. Anong oras na? Santiago chapter 4 verse 7 to 9. Santiago chapter 4 verse 7 hanggang 9. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayo sa inyo. Amen. Paano natin malalabanan ang dyablo? Next time ko na i-share yan. Pero sige, bigyan ko na kayo ng tip. Para labanan ang dyablo, lagi nating kasama ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Lumago tayo sa salita ng Panginoon. 8. Lumapit kayo sa Diyos. Ito na. At lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang mga puso ninyo. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan ninyo. Palitan ninyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen.
Magpakumbaba kayo sa harap ng Diyos. At kayo ay tataas niya. Tanggapin natin, Lord, marami akong pagkukulang, Panginoon. Lord, hindi ko kaya ito ng mag-isa. Kailangan kita, Panginoon. I need you, Lord. Lord, I need you. Lagi nating banggitin na kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Purihin ang Diyos sa inyo, mga kapatid, na kahit napagod kayo galing sa bukid, pagod kayo sa inyong mga trabaho, no, marami rin kayong isipin, marami rin kayong problema, marami rin kayong pagsubok sa buhay. Tama po ba? Ngunit salamat sa Panginoon dahil pinagsisikapan nyo pa rin na mapuno kayo ng salita ng Panginoon upang pagdating ng mga pagsubok na yan, yung mga kahirapan sa buhay na yan, ay meron kayong panglaban. Dahil sabi ng Biblia, labanan ninyo ang kaaway. At malalabanan natin siya kung tayo ay malakas. Kung kapiling natin sa ang Panginoon, mga kapatid, may pagsubok talaga. Meron talagang, ito pa matindi. Meron talagang temptation. Sa mga Kristiyano dyan, kaya minsan may mga nawawala na sa paglilingkod. Dati song leader, hindi na siya nagsusong lead. Dati pastor yan Bakit ngayon anong ginagawa niya? Hindi na siya nagpapastor. No? Dati masipag yan na Kristiyano, nawala na sa church, sa ministry. Bakit? Meron kasing temptation na kung saan ay naghihila sa atin na lumayo tayo sa Diyos. Kasi si Satanas ay darating yung panahon, paparusahan siya doon sa lugar, sa impyerno. Paparusahan siya doon. At naghahanap kasi siya ng mga makakasama niyang mapaparusahan. No? Kaya naghihila siya. At lahat ng mga malayo sa Diyos, lumalayo sa Diyos, sila yung mga paparusahan. At lahat naman ng mga malapit sa Diyos at lumalapit sa Diyos, sila naman yung ipupunta dun sa langit na bayan. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa kalakasan din na ipinagkakalob niya sa atin. Gumising ng umaga, mag-aral ang salita ng Panginoon, kakayahang pumunta dun sa bahay-sambahan. Mga kapatid, alam niyo po, si Satanas hindi niya hindi niya tinatanggal yung paniniwala natin sa Diyos. Hindi niya kayang tanggalin yon. Lahat tayo ay merong pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Lahat tayo ay naniniwala sa Diyos at walang makakasira nun. Andyan na yan. Alam niyo ang ginagawa ni Satanas? Ginagawa kanyang busy. Ginagawa kanyang busy, abala sa mga bagay sa mundong ito para makalimutan mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Katotohanan po, di po ba? Anong nangyayari ngayon? Yung mga tao na nanalangin na magkaroon ng trabaho, nung nagkaroon po ng trabaho, busy na sa work, pastor, hindi na ako makapunta sa church. O, simulan natin. Lumapit kay pastor, pag-pray niyo po ako, kailangan ko po yung trabaho na to. Sige, brother. Lord, pagpalaan niyo po ang kapatid na ito, magkaroon siya ng trabaho, makuha siya sa kanyang trabaho. Sige, lagi yan, nagpupunta sa church yan, nagpapapray kay pastor. Nung nagkatrabaho, anong nangyari? Pastor, hindi na ako makapunta sa church kasi busy na ako No? Wala na. Kaya yung mga tao ngayon ay ang ginagawa ni Satanas, hindi winawala yung pananampalataya natin sa Diyos kasi hindi niya kaya yon. Ang ginagawa niya is He is making you busy para hindi ka na makapaglingkod sa Lord. Mas pinipili mo na ng magtrabaho. Meron pa nga akong last na babasahin. Wag na nga lang. Overtime na ako baka. Pero sige, basahin ko na lang po. Anong oras na ba? 7:10. Last na verse na lang. Pagbigyan niyo na ako. Matthew 24 verse 38. Matthew chapter 24. Si Pastor, laging nag-overtime. 10 minutes. Pa-overtime ako ng 2 minutes siguro. Matthew chapter 24 verse 38. Anong binanggit dyan? Ito. Matthew chapter 24 verse 38. Nang mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Sa araw na iyon, ang lahat ng panahon ni Noah busy, celebrating, working. Hanggang sa dumating yung panahon na pumasok na si Noe sa daong kasama yung pamilya niya, sinara na yung daong,
Dumating na yung baka nalunod na silang lahat. Darating yung Panginoon, ililigtas niya tayo. Ang lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, kukunin niya. Yung lahat ng mga busy sa kanilang mga trabaho, maiiwan sa mundong ito. No? Mapaparusahan. Bakit? Dahil mas pinili nila yung mga makamundong bagay kaysa maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi ko sinasabing masama ang magtrabaho. Nakakatulong yan sa buhay natin. Ang masama ay pinagpapalit mo yung Diyos mo sa trabaho. Ang masama ay hindi ka na makapag-pray dahil sa sobrang pagod mo sa trabaho. Ang masama ay hindi ka na makapunta sa simbahan dahil sa iyong trabaho. Pinagpalit mo na ang Panginoon. No, pag-pray tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng may mga, lalo na sa mga OFW, may mga pasok na 2-2, 4-2, no? Pero maraming gawain, hindi lang naman yung pagdalo natin sa church. Kaya nga dito sa Taiwan po, meron kaming dito mga online na gawain. Ginawa ko nga morning sa kagabi para any shift, no? Anong shift mo? Day shift ka, night shift ka, makakapasok ka walang dahilan Ang maganda diyan, hindi lang kami dito ang nagdi-devotion. Meron pang maraming mga pastor diyan na nag-share ng word of God na pwede kayong makinig. Maglaan kayo ng oras para makinig sa salita ng ating Panginoon at manalangin. Amen po ba? Let's do our part. Pastors, let us do our part. Let us share the word of God kahit anong pagod yan. No? Let us share the word of God. Mga Kristiyano, let us do our part. Let us worship the Lord. And maglaan tayo ng oras na manalangin at magbasa ng kanyang mga salita. God bless po sa bawat isa. Overtime na po ako at lagi ko pong dalangin na kayo po ay lumago sa salita ng Panginoon. At yung mga may problema dyan, mga pagsubok dyan, shout out sa inyo. Alam na yan ng Diyos. Huwag na kayong mag-alala pa. Tuloy lang ang laban. Ang buhay ay parang bisikleta. Kapag tumigil ka, matutumba ka. No? Ang buhay ay parang libro. Ito, saan na ba yung Bible natin? Para siyang, ito na lang, parang libro, no? Hindi mo malalaman yung next phase ng buhay mo kung hindi mo bubuklatin. No? Kaya, sa Chinese, dayo. Laban lang, walang sukuan. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, I declare blessings upon blessings. Ipagkaloob niyo sa lahat ng nakinig, Panginoon, nakikinig sa salitang ito, sa mga inyong mga pagtuturo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, patuloy kaming lumago, Panginoon, niyo sa inyong mga salita. At Lord, anumang pagsubok na pinagdadaanan nila, anumang problema na meron sila, in Jesus' name, bigyan niyo sila ng kapayapaan, bigyan niyo sila ng kalakasan, Panginoon. At mapagtagumpayan nila ito. At the end of the day, malaman namin na meron kang purpose kung bakit ito nangyari sa amin, kung bakit namin ito naranasan. At lahat ng bagay na yun makakabuti sa amin, Lord. In Jesus' name, we pray all these things. Amen and amen. Happy weekends po mga kapatid. Salamat sa pagsama nyo sa akin po. Monday to Friday po yan, 6:30 hanggang 7:10. At next Monday po, no, sa Monday na ulit tayo magkikita-kita. Bye-bye po. Pagpalain kayo ng po. Kuya Laymar. Amen, Pastor. God bless you, Kuya Laymar. Ate Crisel Talwar. O si Ate Joanne. Amen, Pastor. Salamat sa magandang mensahe. Ate Joanne, purihin ang Panginoon. Pakape ka na ulit, ha? Si Ate Shelo. Ate Shelo, amen. Pagpalain ka ng, Ate Shelo. Panginoon. Ikaw at ang iyong pamilya. Mamang Lani, shout out kay Mamang Lani. Laging nakikinig yan. Kay Papang Along. Hindi ko na sila masyadong natatawagan. At, ayan, miss ko na rin yan si Mamang Lani at saka si Papang Along, si Queenie May, at sa bawat isa. Si Ate Shirley, pagpalain kayo ng Panginoon, Ate Shirley. No? At gayon na rin kay Lansmar. Hi Lansmar, kaking asawa, kay Lovely, at Mama Merly, Papa Nestor, Kuya Bon, Jing, kay Mingho. Babay sa inyong lahat. Sa akin mga kapatid. Ayan, sinulit yung overtime. God bless na po. Babay na po. Bye-bye.